how to hear God's voice. Paano ba marinig ang boses ni Lord? Nagsasalita pa rin ba si Lord hanggang ngayon? Sa tingin mo? Nagsasalita siya lagi. Hindi lang naririnig. Ang dami ng kasalanan. Ang belief ng iba is pagkatapos nasulat yung New Testament, tapos na magsalita si Lord. Kasi yun na yung salita niya eh. So, nung natapos na yung New Testament, wala ka nang maririnig kay Lord. Kasi nagsalita na siya, tapos na. Ayan. Okay, so yun yung ika-clarify natin. Ang tanong, after ba ng New Testament, nagsasalita pa rin ba si Lord hanggang ngayon? Possible, malaki possibility na nagsasalita pa rin si Lord. Kasi, ang first century church, grabe, guided talaga sila ng Holy Spirit. Diba? Yung Holy Spirit ang nag-i-speak sa kanila. Kaya naging bold sila, willing sila mamatay, gano'n. And pagka nagsalita si Lord, hindi siya magsasalita na contradict sa Bible. Yan. Yun yung pinaka-importante na i-take note mo. Pagka interested ka, gusto mo marinig si Lord, hindi niya i-contradict yung written word niya sa spoken word. So kung nakikinig ka sa kanya, tapos nagsasabi na siya ng mga iba na doktrina yung naririnig mo, ganun ang nangyari kay... Demonyo na yung naririnig mo. Oo, iba na yung naririnig mo. Akala mo si Lord pa rin. Yun yung mga nangyari sa mga controversial leader na dati, tama yung theology, tama yung understanding. Pero dahil sa nag-deviate na sila sa Word of God, hindi na nila naintindihan yung naririnig nila. Sample, si Benny Hinn. Yung sobrang anointing, di ba? Yung grabe, power, yung ano niya. Pero dumating siya sa point na naniniwala siya na 9 ang God. Narinig niya daw, sabi sa kanya ni Lord na 9 ang God. Si God the Father, may God the Son, may God the Holy Spirit. Si God the Son, may God the Father, may God the Holy Spirit. Si God the Holy Spirit, may God the Father, and God the Son. So 9 sila lahat. In-insist niya yun na theology. Wala naman sa Bible yun. So every time na makakarinig ka ng Word of God, audio, no? Narinig mo audibly, pero nag-contradict siya sa Bible, huwag mong pakinggan yun. Ang mas papaniwalaan mo yung Word of God. Si Kibuloy, dati, ang ganda ng teaching niyan. Nagpapagaling yan. Magsasabi yan na hawakan nyo yung mga radio nyo at pag-pray ko kayo, hawakan nyo yung ano nyo. Pag-preach niya, gumagaling talaga yung iba, naiiyak pa. Pero, sa kakapakinig niya, sa boses, bigla na lang, nag-iba na yung naririnig niya. Hindi na pala, nag-contradict na sa Word of God. Kaya, anong solusyon para hindi ka magaya sa kanila? Kailangan alam mo yung Bible. Number 1 requirement yan. If you want to hear the voice of God, you must be a master of the Bible. Kasi pagka may pinapakinggan ako, may naririnig ako, ito kagad sinasabi ko, bigyan mo ko ng verse, Lord, na suporta dyan sa sinasabi mo. Ganon. So pag may binigay siyang verse, okay, so ikaw to. Ganon. So pag hindi nag-contradict sa guiding principles ng Bible, accurate naman, hindi ka naman niya inuutusan gumawa ng masama, consider it the voice of the Spirit. Pero pag narinig mo, nagagawa na ng bagong theology, nagagawa na ng theology na kabaliktaran sa theology na kinagisnan natin, yan na yung mga naririnig mo. Iba na yan. Okay? So, very, very crucial ang Word of God pagdating sa how to hear God's voice. Madaming gusto makarinig kay Lord. Pero habang nakikinig sila, lumalaki yung ego nila, yung mayabang sila, hanggang sa nagta-transform na yung boses na ni Satan, nagagawa na sila. Yung isang kulto sa Davao, ang ganda nung SOAR ang tawag sa grupo. Ang ganda ng start nila. Grabe yung presence ni Lord. Pag nagsimba ka sa simbahan nila, ang mga sinihan sa Davao, nagiging church. Oo, ganun kalakas ng revival doon.
Pero na-stop yung revival dahil sa isang leader na to. Alam mo nangyari sa kanya. Siya yung leader ng revival ha. Pero dahil may bitterness siya. Ang ganda pag pumasok ka sa simbahan, pag nag-worship ka, naririnig mo pati mga anghel. Kumakanta kasama. Oo, ganun talaga yung time na yun. Hindi ako nakano, pero ganun yung mga kwento nila sa mga pastor na naka-experience nun. Kasi bata pa ako nun, 1990s pa lang yun. So, nung nangyari yun, etong leader na to, dahil sa may bitterness siya, napasukan siya ng Demonyo. wrong theology. Ang tawag na niya is, you are God. Ikaw na yung God. If God, Jesus lives in you, then you are God. Pag mag-greeting sila, hello, kamusta? God of Jensan. God of Jensan. God of Davao. Grabe. Ano nangyari sa kanila? Ang word of God na contradict yung naririnig nila. Okay? So, kaya, importante yung tama na pag-interpret sa Bible kung gusto mong marinig ang boses ni Lord. Importante. Jesus lives in you din. Sobrang sobrang deceiving. At after nun, nag-stop yung revival. Yun yung nakakalungkot. So, kung gusto mo gamitin ka ni Lord, marinig ka niya, i-guide ka niya, importante yung Word of God. Okay? So, sige, balik muna tayo sa basic. Ang God, nag-i-speak siya since the beginning of time hanggang ngayon. Ang tanong, bakit hindi natin siya naririnig? Kasi busy tayo sa sarili natin. Busy tayo sa mundo. Hindi na natin siya naririnig. Wala tayong time na mag-rest, mag-relax, mag-reflect, mag-gaze sa beauty ng creation ni Lord at makapag-worship sa Kanya na, wow, grabe ka Lord, ikaw may gawa nitong lahat. Sino ba ako? Na tao lang. Pero, mas na-appreciate mo ako kaysa sa mga stars na yan na sobrang lalaki, mga planeta na yan na sobrang colorful. Sa amin ka pa rin pumunta at namatay ka pa rin para sa akin. Ganon. So, wala ka ng time na mag-reflect na ganon. Pero God speaks up to today. For example, sa radio, nakikinig ka ng MOR. Ayan, nakikinig ka ng MOR, no? So, itsinun mo yung radio MOR. Ngayon, nilipat mo sa Love Radio. So paglipat mo sa Love Radio, ang tanong, nagsasalita pa ba yung MOR o hindi na? Nagsasalita. Nagsasalita pa, pero di mo na naririnig, no? Kasi nasa MOR, nasa Love Radio ka na. Ganon din si God. Yung tuning ng utak natin, nakatune sa mundo, hindi nakatune na kay God. Kaya hanggang ngayon, meron pa rin mga tao na nakakarinig kay Lord. Sila yung mga nakatune in kay God. Actually, kung makikinig tayo sa Kanya, malalaman natin ang mga solusyon sa problem natin. Ayan, kasi ang tagal na niya nagsasalita. Ang tagal niya na nagsasalita, pero di natin siya naririnig. At yung pinabasa ko sa iyo kanina, 1 Samuel 3:7. Tingnan mo yun ang sabi sa 7. Now Samuel did not yet know the Lord. Ayan. Hindi pa niya kilala si Lord. Ibig sabihin, kahit hindi mo kilala si Lord, pwede ka pala niya kakausapin. Kahit hindi ka pa Christian, galing ka pa sa ibang background, pwede ka niyang kausapin. Sabi, the word of the Lord had not yet been revealed to him. A third time, the Lord called Samuel. Ito yung time na palagi siyang tinatawag. Samuel, Samuel, Samuel. Hindi niya naririnig, hindi niya nare-recognize ang boses ni Lord. Akala niya, boses lang ni Eli. Yun yung importante na malaman natin ano yung boses na naririnig natin. Kasi sa utak natin, merong tatlong boses dyan. Akala mo ikaw lang may-ari ng utak mo, ikaw lang nagsasalita dyan. Tatlo yan. Una, boses mo. Yan. So kung paano ka magkausap sa sarili mo, paano ka mag-isip, paano yung background mo, paano ka grinome para mag-isip ng ganyan. Isa yan. Pangalawa, boses ni God. Paano mo malalaman yung boses niya? Una, yung Word of God. Yan, nagsasalita. Biglang i-remind niya sa'yo yung salita niya. Yung kinausap ka niya. Kunyari, gusto mo nang magrebelde sa magulang mo. Pero biglang naalala mo yung word niya na, children, obey your parents. Honor your mother and father, for this is the first commandment with a promise. That you may live long in the land and it will go well with you. Naalala mo yun? Hindi mo lang yun naalala. Kinuha ni Holy Spirit yun
sa memory mo at pinaalala sa'yo. Pinakausap ka niya, si Holy Spirit. So kung gaano kadami ang Word of God na nasa iyo, yun lang din yung dami na makakausap ka niya. So kung wala kang Word of God, paano ka niya kakausapin? Di ba? So importante, marami kang baon na Word. Tinawag si Samuel. Tinawag, pangalan lang niya, Samuel. Tinawag lang siya. Pero hindi niya nga ma-recognize kasi hindi niya nga alam. Pero dahil pinili siya, kinakausap siya. Kahit hindi pa niya kilala si Lord. Punta siya ng punta kay Eli. Master, tinatawag mo ba ako? Master, tinatawag mo ba ako na si Eli nakarealize, hala, kinakausap si Samuel ni Lord. Lalag ka dito, bata. Pag once nakarinig ka ulit, sabihin mo, "Here I am, Lord. I am listening. Speak to me, Lord." Sabi na, tinuruan siya nung isasagot. So, nung may tumawag ulit, ayun, nagsalita na siya. "Here I am, Lord." Parang kunbo siya sa messenger na naka-gray lang. Alam mo yung gray? Yung kabila lang palagi nagchat-chat, walang blue. Siya lang palagi nagme-message, walang blue. So, ngayon, nagkaroon ng blue. Sumagot si Samuel. "Here I am, Lord." Wow. Once na-recognize mo yung boses ni Lord at sumagot ka sa Kanya, yung color na yun yung magbabago sa buhay mo. Kasi tignan mo anong nangyari sa chapter 4. "And Samuel's word came to all Israel." Hindi sinabi, "And the word of the Lord came through Samuel." Siyempre, word of the Lord una, nanggaling kay Samuel. Diretso, "And Samuel's word came to all Israel." Wow. Before this, ang sabi, tingnan mo, chapter 3 verse 1, "In those days, the word of the Lord was rare." Minsan lang marinig. Hindi nagsasalita si Lord. Pero dahil kay Samuel na nakinig siya, ang mga tao nakarinig na ulit kay Lord. Dahil lang sa isang bata na willing makinig kay Lord, nabuhay ulit yung boses ni Lord. Ang dami actually mga kinakausap ni Lord, walang nakakarinig. Si Samuel nakarinig, pero di niya alam kung sino yung nagsasalita. Hindi mo alam, baka kinakausap ka na ni Lord. Malalaman natin yan ngayon, paano ba magsalita si Lord? Ano ba yung ways niya na magsalita siya? Yun yung ialamin natin sa first session natin ngayon ha. First session pa lang to kasi mahaba to siya eh. How to hear the voice of God. Okay? So, pag once nagkaroon na ng color blue, yung convo, doon na magbabago. So, once ikaw ma-recognize mo yung convo niyo ni Lord at magsabi ka na, "Here I am, Lord, I am listening," doon na magbabago lahat. Kahit saan ka pang background, kahit kilala mo man si Lord o hindi, basta pagka naka-reply ka sa Kanya, hindi na naka-sin zone, no? Sin zone. Yun na yung mangyayari. Okay, so si Lord constantly nagsasalita, pero walang tao na nakikinig sa Kanya, busy lahat. Alam mo si Lord, ganun si Lord eh. Gusto niya talaga ikwento yung yung gusto niyang gawin. Pero walang nakikinig sa Kanya. Kasi ang mga tao, hindi na nakikinig. Okay, so ano yung tatlong boses na naririnig mo? Boses mo. Boses ni Lord. Boses ng Satanas. Okay. So, boses ni Lord is true word of God. No, malalaman mo. Tapos, pagka biglang pumasok lang sa utak mo yung salita, pero maganda, positive. Kunyari, may pumasok sa utak mo, sabi, tulungan mo yan, abutan mo yan, bigyan mo yan. Hindi galing yun sa'yo. Galing sa Holy Spirit. Kasi tayo by inborn. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:10, no one is good, not even one. Walang mabait kahit isa. No one is good, not even one. No one does what is right. No one is righteous. Walang kahit isa. Lahat tayo nagkasala sa standard ni Lord. Okay? Sa standard ng ibang tao, i-compare mo yung sarili mo sa iba, mabait ka. Pero sa standard ni Lord, walang pasado. Tama? Ganun yung tingin niya. So, no one is good, not even one.
Okay, so pagka may pumasok na positive, maganda, uplifting, boses ni Lord yan. Sabihin mo to sa kanya. Ganun. Basta boses ni Lord ang nag-function, ganun siya ganun siya magsalita, more on positive. Okay, so i-explain ko pa more ano pang boses ni Lord later. Boses naman ni Satan. Paano yung salita si Satan? Contradict sa word of God. Yan, contradict sa Word of God. Gagamitin niya yung Word of God pero babalik ta rin niya. Ititwist niya ng konti. Di ba God is love? So okay lang yan. Love wins. Wow. Nakakatakot no, love wins. Ano yung love wins? Alam mo yan? Yan. So, isa yan siya sa when God is love. Tama no? Pero pag twist siya ni Satan, love is God. Pag ang love na naging God, then it becomes a demon. Nagiging demonyo na siya kasi yun na yung love eh. Kasi you kill in the name of love. You do bad things in the name of love. You contradict the Bible in the name of love. Kahit sobrang linaw na, thou shall not commit adultery, pero sabi mo, mahal ko siya eh. Sabi mo, mahal ko siya eh. So siguro, God's will to. Siguro siya talaga yung ikasal ka na, tapos sasabihin mo, God's will siya. Dahil mahal mo siya. Eh di ba God is love? Tama, God is love. Pero love is not God. Yun yung ginagawa ni Satan. Hindi mo mapansin yan. Konting twist niya lang, akala mo biblical pa rin. Kaya ngayon, hindi na God wins, love wins. Yun yung Yan ang pala mga ano ng mga tao. yun yung slogan actually ngayon, love wins, lalo sa mga ano natin, mga kasama natin na nasa third gender na. Yun yung view nila na love wins. Wala ka namang sinasaktan, nagmamahal ka lang. Yan. Pero dahil malinaw sa Bible, yun yung view. So, medyo ano siya. Okay, so, importante, alam mo yung Bible. Kasi para malaman mo rin, pag binaliktad na ni Satan yung Word of God, imagine mo, God is love. Ang ganda pakinggan. Love is God. Hindi mo mapansin. Baliktad na pala, wrong theology na pala. Di ba? Demon na pala yun. Di ba? So, yun. So, importante, malaman mo yung... Ang boses ni Satan, nagsasuggest siya palagi sa utak. Parang nakapatong lang siya sa tenga. Hindi siya nakakabasa ng isip, ha? Hindi siya nakakabasa ng isip. Si God lang ang all-knowing. Si Jesus lang ang all-knowing. Si Satan, hindi siya nakakabasa ng isip. Ang kaya niya lang gawin, mag-suggest. So, marami yan siyang mga maliliit na sticky notes. Kunyari, ito na sticky notes. Ididikit niya sa utak mo. Ito yung mood niya ngayon. Horny siya. Sige, maglagay ako ng pornography. Ididikit niya sa ulo niya. Pornography, tama. Sige, nanood ako ng porn. Ganon. So, bitter siya sa mundo. Uy, may dumaan na chismosa. Nagsasalita doon sa kapitbahay, nakatingin sa'yo. Sinisiraan ka nun. Lalagay niya sa utak mo. Pero sinisiraan ako nun Ganon. So, hindi ka naman nila pinagkikwentuhan. Nakalingon lang sa'yo kasi maganda yung suot mo. Pero dahil nandun si Satan, nagsasuggest sa'yo na sinisiraan ka yan, tingnan mo. Nakatingin pa silang dalawa sa'yo. Akala mo, ikaw yun. Kasi akala mo gano'n ka mag-isip. Pero actually, si Satan yun, nagsasuggest ng masasamang thoughts sa utak mo. Ganyan si Satan magsalita, bigla din. Binibigla ka niya. Kunyari, alam, masama tingin niya sa akin, galit siguro yan sa akin. Akala mo ikaw yun. Si Satan yun, kasi gusto ni Satan, ang word nga na diabolos, Satan, demon, from the Greek word diabolos, dia means to cut. To, dia. To cut, always to divide relationship. Kaya pag nakarinig ka ng boses na always to divide relationship, boses ni Satan yan. Pagka nakakarinig ka ng mga boses na pinaghihiwalay, paninira, yan, akala mo ikaw or akala mo wala na, nagsasuggest na si Satan. Pangatlong boses, yung sa'yo, naririnig mo sarili mo. Ang problema, ginagaya ni Satanas yung boses mo, yung self-talk mo. Minsan, nagsa-self-talk tayo.
I am beautiful, I am wonderful, I am created by God, hanggang sa I am good for nothing, wala talaga akong binatbat. Ganun na yung mga sinasabi mo. Yung pala si Satan na pala yung sasalita. Dinidiscourage ka na. Ang boses ni Satan palagi nang kukondem. Wala na, di ka na magbabago. Ganun. So sometimes, ang boses niya manggagaling sa utak mo. Sometimes, ang boses niya manggagaling sa ibang tao. Sila yung hahagisan ng idea para sabihin sa'yo na medyo masakit din. Mas masakit din kasi narinig mo yung boses ni Satan pero sa ibang taong narinig. Minsan sa mahal sa buhay, sasabihan ka ng walang kwenta, tanga, hanggang sa maniniwala ka na ganun ka. O di nanalo na siya. Okay, so condemnation, palagi yan nagko-condemn na wala na, nagkasala ka naman, paulit-ulit lang. Wala na, may impyerno ka na. Yun yung condemnation. Pero anong sabi sa Romans 8:1? Pag nakarinig ka ng condemnation, sabihin mo yung Romans 8:1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus our Lord. So sabi, Romans 8:1, pagka na kay Jesus ka na, therefore, conclusion na siya. There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus our Lord. Wala na daw magko-condemn sa'yo. Pag nasa kay Jesus ka na, no condemnation. Wala na magko-condemn sa'yo. In-explain pa ni Paul, elaborate niya, Romans 8:34-30. Sabi niya, who will condemn us? God the Father? Pinadala niya nga si God the Son para mamatay para sa atin. Tapos i-condemn niya tayo. No way, hindi niya gagawin yun. Sino magko-condemn sa atin? Si Jesus. Namatay nga siya sa cross para bayaran yung kasalanan natin. Tapos i-condemn niya tayo. No way. Sino magko-condemn sa atin? Wala. So sabi niya, no angels nor demons can separate us from the love of God. Nor heights, nor depths can separate us from the love of God. Walang makakahiwalay sa'yo sa pagmamahal ni Lord. Wala nang magko-condemn sa'yo. Yun yung sinasabi ni Lord. Kaya pagka nakarinig ka ng condemning voice na wala na, hindi ka na magbabago, wala ka ng pag-asa, may impyerno ka na, alam mo na. Sino yon? Kaninong boses yon? Si Satan. Huwag mong pakinggan yun. Si Lord, hindi siya nagko-condemn. Pagka nakagawa ka ng kasalanan, itong gagawin niya. Oops, mali yun. Mali yung ginawa mo, mag-sorry ka, mag-repent ka, ganun. Tapos, move on. Mag-repent ka agad, ganun, move on. So, ganun ang sinasabi ni Lord. Hingi lang ang tawad. Move on, move forward. Hindi niya na, wala talaga, hindi ka na talaga hindi siya ganun. Hindi ganun si Lord. Mabilis siya magpatawad. Okay? Kasi nasa kay Jesus na tayo, binayaran na yung lahat. Okay? So, paano mo marinig ang boses ni Satan? Sa ginagaya yung sarili mo. Ano Sarili pa? mong boses. Ano pa yung mga boses niya? Laging negative. Laging condemnation. Ano pa? Laging nagsisira ng relasyon. Naninira ng relasyon. Yun. Kasi nga, sabi ni Sun Tzu, kung gusto mo manalo sa buhay, kailangan kilala mo yung kalaban mo. Kailangan kilala mo rin yung sarili mo. Okay? Ano yung kakayanan mo? Kung kilala mo lang yung sarili mo at ang boses ni Lord, pero di mo alam ang kalaban mo, may chance ka na manalo. Pero dahil hindi mo alam yung kalaban mo, 50% lang yung chance mo manalo. Pag kilala mo naman yung kalaban mo, pero hindi mo alam yung sarili mo, hindi mo alam yung boses ni Lord, hindi mo alam yung promises niya, hindi mo alam yung boses mo at boses ni Lord, wala kang chance manalo. Wala ka talagang chance manalo. Zero talaga. Kalaban lang yung alam mo. Pero kung alam mo sarili mo, alam mo yung boses ni Lord, alam mo yung paano mga schemes ng kalaban, mga strategy ng kaaway, hindi ka na mahuhulog sa trap niya. Then, 100% ka mananalo. Pero kung hindi mo alam sarili mo, hindi mo rin alam kalaban mo, nako, huwag ka na masa manalo sa buhay. Sigurado talaga. Okay? So, sabi ni Sun Tzu yan. Yan. So, yun. Okay? So, importante malaman natin yung boses nila. Yun, kailangan mo palakasin. Kaninong boses ang kailangan mo palakasin dyan? Boses ni Lord. Boses ni Lord. Okay? So, importante malaman mo yung boses ni Lord.
Ang sabi, pagka meron ka nito, pag binigyan ka ng spirit of wisdom and revelation, you will know Him better. Ano yun? Example, revelation. Nagbasa ka ng Bible, hindi mo talaga siya intindihan. Pero dahil binigyan ka ni Lord ng revelation, naintindihan mo na siya. Ito pala meaning nito. Yan. In-explain niya na sa yun. Para naging rema na siya. Rema. Dalawang Greek word ang word of God. Word. Logos and rema. Ang logos is written word. Ito, written word to. Logos to sa Greek. Pero ang rema is spoken word. Ito yung word na nabuhay. Parang binasa mo pero biglang umangat yun na word at kinausap ka. Ang galing doon. Yun yung tinatawag na rema. Nagrema siya sa buhay mo. Naintindihan mo siya. Ito pala yung gusto mong ipaintindi sa akin ngayong araw, Lord. Ganoon. Rema yun siya. Okay, tuloy mo. Know Him better. Ano pang i-pray niya? Verse 18. Ephesians 1:18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. I pray that your heart will be enlightened. Di ba? So, pinagpipray niya na ma-enlighten ka, maintindihan mo. Lobat na yung phone, ha? So, pinapapray niya, pinagpipray niya na your eyes of your heart may be enlightened. So, gusto niya. Kung kompleto naman talaga na ang Word of God, no? Pero merong mga ginagawa pa si Lord na para mas maintindihan mo pa. Yun yung tinatawag na revelation. Yun yung tinatawag na mas lalalim yung pagkaintindi mo sa Kanya. As long as hindi magko-contradict. Okay? Ano yung rule number 1, Han? Pagka nakikinig ka sa boses ni Lord? Ha? Ano yung rule number 1 pag nakikinig ka sa boses ni Lord? Number 1, pag nakikinig sa boses ni Lord. Word of God. Word of God. Oo. Kailangan master ka ng Word of God. Okay? Sige, ako ito. So, kailangan master ka sa Word of God. Kasi, yan yung gagamitin niya na ma-enlighten ka. Kakausapin ka niya. Yung Holy Spirit ang kakausap sa'yo. Yung Holy Spirit, ang panahon natin ngayon is panahon ng Holy Spirit. Si God the Father, sabi nila, yung time niya, Old Testament. Siya yung nagpapakita sa Old Testament, di ba? Yung kumakausap kina Samuel, kumakausap kina Moses, yung nagpapakita. Yung New Testament, panahon ni Jesus, God the Son. So, ano nangyari sa panahon ni Jesus? Siya yung nagkausap sa mga tao, siya yung nagmi-minister, wala ang Holy Spirit noon. 'Di ba? Hindi pa nagano yung Holy Spirit. Although meron na siya portion ng baptism niya, nag-descend sa kanya yung Spirit of God. Pero after ng ascension ni Jesus, pagpunta niya ng langit, sabi ni Jesus sa mga disciple niya, dapat na ako umalis. Kasi pag di ako umalis, hindi niyo matatanggap ang gift ng Holy Spirit. O di, pa rin kayo, empty pa rin kayo. Madi-discourage din kayo. Wawawalan kayo ng lakas ng loob. Pero, pag umalis ako, merong darating na magre-represent sa akin, si Holy Spirit. At lahat ng nasa akin, ibibigay niya sa iyo. So, pagkausap mo si Holy Spirit, naging close ka sa Kanya, meron ng book si Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit. Oo. Buhay pa ba yun? Yung libro na, buhay pa si Benny na yun. Yung libro na Good Morning Holy Spirit, merong copy yung lolo ko. Si Pastor Elid. Nung may copy siya, nung nagbabantay ako sa kanya, nung cancer patient na siya, kasama ako doon. Nag-stop ako ng 1 year sa school. Doon lang ako nag-assist sa kanya. Nakita ko yung na book, binasa ko. Kasi gusto ko nga magaya doon kay Benny, no? Good Morning Holy Spirit, Grabe, ang ganda ng libro. Kinikwento doon yung experience niya, paano siya naging close kay Lord. Jew siya, may dugo siya ng Hudyo. Ang mga Hudyo, pandidirian ka talaga pag naging Christian ka.
Lumayo sa kanya yung mga magulang niya, pati mga kapatid niya. Dahil naging Christian siya eh. Jew, forbidden ang Jew maging Christian. Imagine mo, Jew ka, tinanggap mo na tagapagligtas isang Jew. Jew lang naman yun si Jesus para sa kanila. Hindi naman yun God, tao lang naman yun. Prophet lang, great prophet, ganun. So, pero alam mo, grabe siya mag-pray. Sobra grabe siya mag-pray. 8 hours, 12 hours, sa loob lang siya ng kwarto. Pray lang siya ng pray. Isang beses pumasok yung mama niya para maglinis sa kwarto niya. Pagbukas niya ng pinto, tumilansik siya. Yung nanay niya. Sa sobrang lakas ng Presence ni Lord sa kwartong yun. Ang grabe, ganun kalakas yung presence ni Lord sa buhay niya. Kasi grabe siya ka-close kay Lord. Nanonood sila ng TV, andun yung kapatid niya. Umupo siya sa sala para manood ng TV. Alam mo anong nangyayari sa mga kapatid niya? Nag-iyakan. Nararamdaman yung kasamaan nila. Parang kinakausap sila ni Lord. Hindi siya nagpipreach sa mga kapatid niya. Sa kasama niya sa bahay, hindi siya nagpipreach kasi Jew nga, bawal nga yun. Pero ang presence ni Lord, dala-dala niya. Na nag-iiyakan na lang ng pusa yung mga pamilya niya. Na sila na mismo nakakakilala kay Lord. Hanggang sa sila din, naging follower din ni Lord. Ganun kagrabe yung presence niya. Kaya yung mga video sa YouTube na pinapaslin niya yung mga tao, totoo yun. Na sobrang dala-dala niya yung presence ni Lord. Siya din, meron din siyang turo how to hear the voice of God. Same lang din yung turo niya sa sinasabi ko. Master the Word of God. Nagbabasa siya ng Bible, King James, di niya maintindihan. Kasi di ba, hindi naman siya English speaking. Katabi, dictionary, at saka Bible. Ganun siya magbasa kasi gusto niya talaga malaman ang salita ni Lord. Basa siya ng King James, di ba? Thou, hat, mga sobrang mga ganun yung mga words sa King James, sobrang hirap intindihin. Pero mayroon siyang dictionary para maintindihan yun. Soak lang talaga siya, basa siya ng basa, ng basa, ng basa ng Bible. Ganun yung start niya kung bakit siya nakilala niya si Lord. Hanggang sa naging sensitive na siya sa Word of God. Nalaman niya na yung boses ni Lord. Pag kami nagsasalita, alam niya na kagad. Ang ganda ng start ni Benihin. Na-disiplina siya, maganda, nag-submit siya sa disiplina. Okay, nag-submit siya. So, natanggal siya sa ministry. Bago lang, lately lang, nakabalik na siya ulit sa ministry. Ngayon, sa Arab nations siya nagmi-minister. Yung mga Muslim countries, doon siya nagmi-minister, ginagamit siya ni Lord. Okay, so, ganun yung buhay niya. Okay, so ano sabi dito? That you may be enlightened. Okay, God speaks through His Word. Kaya importante, ma-master mo to. Basahin mo to from cover to cover. Ayan. Importante, mabasa natin to from cover to cover. Para pag meron ka narinig na salita, ititest mo kaagad. Kaninong boses to? Sa akin, kay Satan o kay Lord? Pag nalaman mo positive, sige, sabihin natin kay Lord. Pagka nagtanong ka kung masyadong specific, manghingi ka ng verse sa Bible. Lord, bigyan mo ko ng verse sa Bible. Kung ikaw ba talaga nagsasalita. Pag binigyan ka niya ng verse, siya nga yun. Okay? At, hindi to contradict. Sige. Ganon. Pero pag nakita mo contradict, huwag mo paniwalaan yun. Si Satan na yun. Dinideceive ka na niya. Okay? So, hindi niya i-contradict yung Word of God. Okay? So, hindi ako nagtuturo sa iyo ng kulto, ha? Makaisipin mo na nagtuturo ako ng how to hear the voice of God. Wala na. God is silent na. Kasi tapos na yung Genesis to Revelation. Close na. Ito na yung salita ni Lord. Hindi na siya magsasalita. No. Hanggang ngayon, nagsasalita si Lord. Pero hindi siya magsasalita ng theology. Kunyari, kakausapin ka, bagong theology, hindi siya magsasalita ng theology. Kasi fix na yung theology. Know of salvation, fix na, nandito na. Hindi siya magsasalita about salvation. Anong sasabihin niya sa'yo? Enlightenment. Daily guidance, paano mamuhay dito sa mundo. Pagbasa mo sa Word of God, maintindihan mo, kakausapin ka niya. Pag naglalakad ka, papunta ka sa work, papunta ka sa business, anong diskarte gagawin mo? Good morning, Holy Spirit. Turuan mo ko anong gagawin ngayon. Okay, so, ano yung tinuturo ko sa'yo ulit? Nagtuturo ba ako na ang boses ni Lord magtuturo sa'yo ng bagong doktrina? Hindi. Okay. Mabuti ng malinaw. Nagtuturo ba ako na si Lord magtuturo sa'yo ng bagong way sa salvation? Hindi. Kasi finish na. Andito na. Kompleto na yung way to salvation.
Kompleto na. Hindi na tuturo ng bago si Lord about salvation. Kompleto na. Ano yung sinasabi ng enlightenment na boses na tinuturo ko? Napapakinggan mo. Yun ay Daily guidance. daily guidance. Paano anong sasabihin mo sa tao? Pagka may pinakausap sa'yo si Lord, paano ka mamuhay? Pagbasa mo ng Bible, maintindihan mo, maging rema, mag-enlighten ka. Yan. Okay? So, mabuti ng malinaw para hindi isipin ng mga tao sa YouTube na kasi nagaganon yung ano. Hindi isipin ng mga tao sa YouTube na nagtuturo ako ng bagong doktrina na ay nakakarinig ako si Jesnor nagtuturo ng bagong kulto na si Jesnor. Hindi. At tinuturo ko sa iyo sa Bible at hindi ako nagtuturo na pagka nakarinig ka ng bagong boses, ng bagong doktrina o bagong salvation, huwag mo pakinggan yon. Kasi ang boses, number 1, hindi niya i-contradict yung Bible. So pagka nakarinig ka ng contradict sa Bible, hindi na si God yun. Tama? Okay, importante yun ha. Tandaan mo yun. Pangalawa, God speaks through circumstances. Pangyayari. Oh. Di ba, we believe that God is on the throne, He is in control. Walang mangyayari na nakalusot sa kamay niya. Kahit isang bagyo sa 20 na bagyo na yan, hindi yan mangyayari kung hindi inalaw ni Lord. Okay? So, God speaks through circumstances. Kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Romans 8:28. Ano sabi? For all things work together for good for those who love Him and is called according to His purpose. All things work together for good. Ibig sabihin, whether good or bad, will work together para sa'yo. Ibig sabihin, lahat ng masasama, lahat ng mabubuti, mag-work together for those who love God and is called according to His purpose. So, ibig sabihin, ang God nagsasalita sa circumstances. Anong sitwasyon ka ngayon? Anong meron ka ngayon? Anong background mo? Bakit sila yung pinili ni Lord na maging magulang mo? Bakit sila ang pinili ni Lord na maging kapatid mo? Bakit dito ka sa Pilipinas pinanganak at hindi sa Amerika or hindi sa Europe? May purpose lahat si Lord yan. Bakit? Lahat ng yan nasa bucket list mo. Bucket list ng mga bakit mo kay Lord. May purpose yan. And ako ngayon, pag nag-reflect ako sa circumstances, sa experience ko, masasabi ko may purpose lahat si Lord. Nakikita ko na part pala siya ng puzzle lahat. Na isang malaking puzzle. Pero, patingin mo, ang gulo-gulo, bakit ganito? Merong mga edges. Inuna yung edge na para mabuo mo na yung square na puzzle. Tapos dito, tapos merong konti sa gitna. Hindi mo maintindihan. Sa ngayon. Pero pagka natapos na yung puzzle, part pala yun lahat. Ingredients pala yun ng buhay para maging ako kung sino ako ngayon. Lumaki ka sa hirap, lumaki ako sa hirap, para ganun. Okay? Mas magsikap ka pagkalaki mo. Or lumaki ka sa broken home. Kasi paglaki mo pala, magiging minister ka pala sa mga broken home. Ikaw pala yung makakatulong sa broken home na maiwasan yun. Kasi galing ka na doon at naintindihan mo siya. Okay? So, yun siya. So, God speaks through circumstances. Paano kinausap ni God si Jonah? Sa panaginip? Hindi. Circumstances. Ay, oo. Yung sa... Kinain siya ng malaking... Okay, so God speaks through circumstances. Paano kinausap si Jonah ni Lord? Una, sinabihan siya, punta ka sa Ninive. Ayaw niya. Pumunta siya sa kabila. Dito pa Ninive, dito siya. Sumakay siya ng barko, tama na yon. Pero iba yung sinakyan ng barko. Hindi papunta sa Ninive. Papunta dito sa kabila. Ayaw niya talaga. Kasi galit siya sa mga taong yun. Sabi niya, makakasalanan yung mga taong yun, magpipreach ako doon. Paano kung mag-repent sila? Hindi sila maparusahan. Gusto ko silang maparusahan, kaya hindi ako magpipreach ng repentance doon. Kasi kalaban namin yun. Sinakop kami noon. Ganun siya kagalit doon sa Ninive. Kaya ayaw niya mag-preach doon kasi alam niya magre-repent yung mga tao. Ayaw niya yun kasi hindi na mapaparusahan. So, ang nangyari, pumunta siya sa kabila. Kinausap siya ni Lord through circumstances. Pag ayaw makinig sa boses, circumstances na. Ang nangyari sunod, nagkaroon ng bagyo.
Takot na takot silang lahat, naghahagis sila ng mga gamit. Hanggang sa yung isa nagsuggest, meron sigurong tao dito may na-offend yung God niya. Sino yon? Lumabas ka na. Walang lumalabas, walang umaamin. Hinahagis yung mga tao sa barko. Kasi pag nahagis natin yung tamang tao, hihinto yung bagyo. Ganon circumstances, no? So, ibig sabihin, inakausap na sila. Hanggang sa ang dami nang nahagis, sabi na, oy, ako yun. Huwag na kayo maghagis ng iba. Ako yun, ihagis niyo ko at kakalma na yung dagat. Hinagis siya, kumalma nga yung dagat. Kinain siya ng balyena, hindi naman balyena, basta big fish, iniluwa siya sa Ninive. Okay? Paglabas niya, yun yung barko niya sa submarine. yun yung pinakaunang submarine, no? Recorded sa Bible. Sa ilalim ng dagat dumaan at hinatid siya doon. No? Pag hindi ka nakinig, kahit isda, gagamitin mo Lord para makinig ka. Circumstances, yun yung sinasabi. God speaks through circumstances. Kaya pala ganito nangyayari sa buhay ko kasi gano'n pala. Gusto pala akong gamitin ni Lord sa mga broken home. Kaya galing ako sa broken home para maintindihan yung broken home. Kaya pala duman ako sa counseling para ako din makapag-counsel din sa mga family. Gano'n. Circumstances. Next is, God speaks through conscience. Yun. Universal law sa buong mundo, meron yan silang kanya-kanyang batas. Pero magtataka ka, pare-parehas lang. Una, thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not commit adultery. Yan, lahat ng yan. Thou shall not covet your neighbor's wife. Yan, wag mo agawin yung asawa ng kapitbahay mo. Yan, pare-parehas yan. Pero wala yan na, hindi yan sila mga Jew. Pero alam nila yung word of God. The more ka makinig sa word of God, the more ka makinig sa conscience mo, the more lalakas yung boses ni Lord. For example, sasabihin ni Lord sa'yo, conscience no, ibig sabihin about mga maling gawain, sabihin niya, oops, nak, buhusan mo yung inihian mo, huwag mong iwanan yan ng ganyan. Pag nakinig ka at binuhusan mo, lalakas yung boses ni Lord. Binubuhay mo yung konsensya mo. Maraming tao pinapatay yung konsensya nila. Oo, kaya nila. Paano patayin yung konsensya? Huwag mong pakinggan. Kunyari, thou shall not kill. Pumatay ka ng tao hanggang sa kalos na yung conscience mo. Bato na yung puso mo, hindi na makukonsensya. Normal na sa'yo ang pagpatay. Yun yung nakakatakot na tao, yung walang konsensya. Pagka naka-encounter ka ng walang konsensya, naku, ang hirap magtiwala dyan. Hindi natatakot gumawa ng kasalanan yan. Kasamaan. Kasi wala ng konsensya, pinatay niya na yung konsensya niya. Pero ikaw, dahil gusto mo marinig ang boses ni Lord, ang number one mong palakasin yung konsensya mo. Oo. So, kunyari, magsasabi si Lord sa'yo, huwag mong sabihin yan. Makakasakit ka. Pag sinabi niya yon, sinunod mo, okay, panalo ka. Lalakas ulit yung boses. Very good. Nakinig ka sa akin, sabi ni Holy Spirit. Pero pagka birinig mo yun, kunyari, nagsabi siya na, oops, mali yan. So, nakinig ka, okay, Lord, sorry Lord, mali. Pinalakas mo yung konsensya mo. Pero pag nag-justify ka, hindi, okay lang yan. The more ka, titigas yung puso mo, the more ka hindi makakarinig sa Kanya. You justify every sin. Lahat ng ginagawa mo, justify mo, okay lang ang pornography kasi lahat nagpo-porn. Okay lang to kasi lahat ginagawa naman to. Sige, para sa'yo yan. Pero hindi yan para sa tao na gusto marinig si Lord. Walang problema doon. Sige, justify mo lahat. Wala ka naman, hindi mo naman goal na marinig si Lord eh. Sige, pagpatuloy mo yan. Pero ikaw, na pinipili mo na marinig si Lord, kailangan mo sundin to na path. Maraming path sa buhay. Pero pag pinili mo tong path ng pagiging monghe, pagiging monk, pagiging totally surrender kay Lord, sa boses niya, marinig mo siya. Alam mo yun, yung may fear ka at gusto mong marinig yung boses niya, hindi para sa'yo yun. Ang justification ng kasalanan ay hindi para sa'yo. Pag gumawa ka ng kasalanan, aminin mo agad, sorry Lord. Huwag mo na i-justify. Kasi, the more hihina yung boses. Dapat maging sensitive tayo sa boses ni Lord. Huwag sensitive sa boses ng tao, hayaan mo sila. Pero si Lord, kailangan mo maging sensitive. Ibig sabihin, kahit bulong lang niya, maririnig mo kaagad. Dahil pinalakas mo ang boses ni Lord. Okay? So, yun yung conscience. Ang next level nun,
Do not justify yan sa conscience para lalakas yung boses. Kung gusto mo, ano yon, level ang pagsasalita ng Lord. Pinakaunang level ng pagsasalita ng Lord, Word of God. Second level is experience or circumstances. Third level is yung conscience. Ang fourth level ng conscience, ito, medyo intimate ka na kay Lord nito. Ito, medyo specific na to. Hindi lang to tama o mali. Ito na yung tama at specific. Specific sa tao, specific sa kung sino yung kakausapin mo. Parang i-guide ka na ni Lord nito na very, very real na. Nasasabihan ka ni Lord, lapitan mo tong taong to, sabihin mo to sa kanya. Ito yung kailangan niyang marinig. Magugulat ka na lang. Pag sinunod mo yon, iiyak na lang yung taong yon. By the way, pag nag-aral ka nito sa akin, may application tayo nito, magte-test ka, i-a-apply mo. Pag may kausap ka na tao, sa isip mo, kausapin mo si Lord. Sabihin mo, Lord, anong gusto mong sabihin sa taong to? Ganon. Tapos sasabihin mo sa kanya. Tatanungin mo siya kung tumama ba. Yung sinabi ko sa iyo, ano ba? Makarelate ka ba? Connected ba siya sa pinagdadaanan mo? Huwag ka gumamit ng word na thus says the Lord. Ito sabi ni Lord sa iyo. Huwag ka gumamit nun. Kasi pang-prophet lang yun. Pag gumamit ka na nun, sa'yo, kutob pa lang, intuition pa lang. Yun yung next level ng pag-speak ni Lord. God speaks through intuition or kutob. Yun. Yung guidance, specific. Okay, so, wait, nakinig ka muna. Merong level ng pagiging prophet. Una is gift of prophecy. Yun yung, pag sinabi kong gift of prophecy, hindi ka magpa-prophesy ng foretelling ha, na ano mangyayari sa future, ito mangyayari sa future, hindi yun. Hindi yung tinutukoy ko. Merong iba ganun, pero hindi ganun yung tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko sa pag-gift ng prophecy is yung foretelling. Ito yung daily guidance. Foretelling, ito yung gawin mo. Ito yung sabi ng salita ng Lord, ganun. Foretelling yun siya. Nagpipreach, preacher, kumbaga. Okay, so ito yung gift. Meron kang gift. Pag meron kang gift nito, na gift of prophecy, yun yung pinakaunang level. May gift ka. So, naririnig mo si Lord, sasabihin mo sa tao, tumatama, namamali. Tsamba-tsamba minsan, patsam minsan. Tama, mali, tama, mali. So, hindi ka pa ganun kagaling sa gift mo. Pero the more mo siya i-exercise, magkakaroon ka na ng, hindi na siya gift. Magiging ano na siya, magiging profession na. Ayan, parang naging trabaho mo na siya. Parang yun na talaga yung calling mo, parang gano'n, na naging prophet ka na, magsasalita ka na ng Word of God. Okay? Pero, mababa pa yun na level. Mababa pa rin yun siya na level. Kasi ano ang next? Yung tinatawag na Office of the Prophet. Etong Office of the Prophet, ito na yung marami nang nagsasabi na ikaw prophet ka kasi tested ka na ng ibang prophet. Alam nila na nangyayari yung mga sinasabi mo at totoo na nakakabasa ka ng buhay. Nadi-discern mo yung buhay nila. So ikaw, napasok ka na sa doon na slot, Office of the Prophet. So merong mga nakapasok sa Office of the Prophet sa YouTube, sina Cindy Jacobs, yan, Office of the Prophet na yan. Si Sadhguru, hindi Sadhguru. Ibang Indian pala yun. Yung isang prophet na Indian, yun, meron, hindi ko maalala yung pangalan niya. Kung alam nyo, i-comment nyo na lang. Ayan, so, merong isa. Yan, so usually, merong mga ganun, sa Office of Prophet. Yung Office of Prophet, yun na yung hindi nagkakamali. Okay? Ngayon, dito pa lang tayo mag-uumpisa sa gift. Kung meron kang gift. Yan. So, hopefully, ma-harness natin to. Kung may gift ka man o wala, ang sabi ni Paul, Ephesians, 1 Corinthians 13. O, dali, punta tayo sa 1 Corinthians 13. 1 Corinthians 13, 14. Ito, verse 14. 1 Corinthians 14.
Oh, tignan mo anong sabi sa 14. Basahin mo. Follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. Okay, akin na. Anong sabi? Anong sabi niya? Sulat mo yung verse. 1 Corinthians 14, sabi, follow the way of love and eagerly desire the gifts of the Spirit. Hingiin mo yung gift ng Holy Spirit. Si Holy Spirit nag-aantay lang anong hihingiin mo na gift. Ano yun? And eagerly desire The gift. and eagerly Desire gifts of the Spirit. So sabi, follow the way of love. Bakit love? Kasi ang gift mo, walang silbi yan pag hindi nag-operate ng love. Okay, kunyari, may gift ka ng prophecy pero walang love. Grabe sobrang sakit mo magsalita. Alam mo, dapat kung may gift of prophecy ka, nalalaman mo yung mga mali ng tao, hindi mo yun gagawin na i-expose siya at sasaktan siya, ipapublic humiliate siya. Dapat gawin mo yun in love. Kundi, kakausapin mo siya in private, sabi pa rin sa Bible, na i-confront mo siya, na siya lang nakakaalam para hindi siya masaktan. Okay, i-confront mo siya. Sabihin mo yun sa kanya. Kasi yun yung gift mo eh. Okay, so dapat, mag-function ka with love. Kasi sabi ni Paul sa chapter 13, kung meron akong gift of tongues, pero wala akong love, para lang akong sirang plaka. Pag meron akong words of knowledge, wisdom, gift of preaching, gift of teaching, gift of prophecy, but have not love, I am nothing. Wala ako. So, gusto mo mag-operate yung gift ng prophecy? Gusto mo mag-operate yung gift na bigay ni Lord sa'yo? Mahalin mo ang mga tao. Kasi pag mahal mo ang tao, makaka-minister ka sa kanila. Lord, love ko sila, Lord, kaya gusto ko maka-minister sa kanila. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Pero kung walang love, hindi mag-ooperate yan. Kasi out of, lang yan, pagyayabang, gano'n. So, pero pag ang gift mo, haluan mo ng love, magpe-preach ako kasi mahal ko ang mga tao. Gusto ko na marinig nila ang salita ng Lord. Pagka merong love yan, kakausapin silang lahat ni Lord. Pero pag wala, utak lang, memorize, magaling, maganda yung outline, yun. Ano mangyayari? Wala lang. Palakpak sila, pero walang move sa heart. Kasi hindi nila naramdaman na kinausap sila ni Lord. Pero pag ikaw, mahal mo yung mga member mo, gusto mo talaga ibigay sa kanila yung mensahe ni Lord. Umiiyak ka talaga, hindi ka talaga tatayo sa pulpito na Lord, hindi talaga ako tatayo sa pulpito kung hindi mo ako bibigyan ng salita mo. Ayoko magsalita sa harap ng mga tao na galing lang din sa sarili ko. Gusto ko, kung ano yung gusto mo ipasabi, yun yung sasabihin ko. Ganun. Kung ganun yung prayer mo, hindi na magiging boring ang pulpit. Every Sunday, meron kang bagong sasabihin. Kasi kakausapin ka ni Lord throughout the day. Papakilala ka niya sa mga... Gugulat ka habang naggagawa ka ng sermon, papasok yung buhay ng tao sa'yo. Member mo. Tapos magkikwento si Lord about sa kanya, sa'yo. Tapos pag preach mo, sobrang mabibless siya. Diba, witness ka naman yan sa mga preaching ko. Na after ng preaching ko, marami talagang nagsasabi na kinausap ako ni Lord dahil sa preaching mo, salamat talaga. Yung naalala mo yung nagbigay ng 2,000 love gift, no? Guest lang yun, di ba? Bisita lang yun. Ano sabi niya, Han? Gusto niya na lagi magsimba. Gusto niya na daging magsimba, no? So, Nasaktan siguro si Pastor B. kinausap siya ni Lord. Ang point ko is, pag ikaw nag-desire ka ng ganitong gift, pag nakatayo ka sa pulpito, tinitignan mo pa lang yung mga tao, malalaman mo yung buhay nila. At pagka nag-preach ka, tinamaan sila, tatawa yan. Pagka tumawa yan, tinamaan yan. Ganyan ang mga member pag tinamaan, natatawa na lang. At habang tumatawa sila, isubo mo yung Word of God. Kasi nakanganga sila eh. Subo mo yung Word of God. Doon yung punchline mo. Tatamaan sila sa Word of God. Hindi sila masasaktan. Kasi sinabi mo yung katotohanan na hindi parang siya lang, kundi para sa lahat. At real naman sa lahat yun. Diba? Kaya karamihan nagsasabi, hindi naman ako nagpe-preach ng joke, hindi naman ako komedyante, pero tumatawa sila. Tumatawa sila kasi totoo yung sinasabi ko na nangyayari sa kanila at nakaka-relate sila. Yun pala, ginagamit na ako ni Lord. Gumagamit man ako ng illustration na C.S. Lewis, ang tagal ng patay na tao,
Pero galing dun sa illustration na yun, nakarelate sila, sinubo agad yung katotohanan. Yun. So, ang sikreto is, desire the gift of the Spirit. Especially the prophecy. Yun talaga yung pinaka-prayer ko. High school pa lang ako, pinag-pray ko na magkaroon ako nito na gift. Ilang taon na ako ngayon. Ang tagal ko na pinapractice to na gift. Hindi lang halata, kasi sa preaching ko siya ina-apply. Hindi ako kumakausap ng tao isa-isa at sinasabi ko, hindi, gusto ko pang maramihan. At marami ako ma-minister. Ganon. So kung ikaw, mag-desire ka nito na gift, wow. Kaya, gagawin ko yung guidelines na hindi ka lumagpas sa Word of God. Kasi pag once lumagpas ka, magiging kulto ka na. Pag ang puro voice of God ka na lang, voice of God, voice of God, wala nang written Word of God, magiging kulto ka na. Lahat ng mga tao na mahilig makinig kay Lord pero hindi nagbabasa ng Bible, nagiging kulto. Kung ayaw mo maging kulto at gusto mong pasukin to na buhay, maging propeta, maging prophetess, kasi babae ka. Ang daming prophetess babae, Cindy Jacobs, panoorin mo sa YouTube. Marami siyang prophecy sa Philippines. Kung gusto mong pasukin ito na buhay, number 1, basahin mo yung Bible. Kasi pagdating sa gitna, uutuin ka na ni Satan. Akala mo si God pa, naririnig mo si Satan na pala. Kasi sabi sa Bible, sa Corinth, sabi niya, Satan can disguise as angel of light so as to deceive many. Magdidisguise siya na anghel ng langit para makauto ng marami. Ganun si Satan. Okay? Kaya, pagka merong anghel, sabi ni Paul, pag may nagturo sa'yo na bagong katuruan na wala sa Bible, kahit ako yun, huwag mo kong paniwalaan. Kahit anghel pa yung nagturo, imagine mo, ganun kagalit si Paul, ha? Kahit anghel pa mismo yung nagturo sa'yo, huwag mong paniwalaan. Basta labas sa Bible. Alam mo ang Mormons? Ano sila? Ang nagturo sa kanila, anghel. Si Mormoni. Ang isip mo ba? Angel yun. Naggawa ng isang libro, tinuro sa kanila. Yan na yung Book of Mormons ngayon. Meron silang Bible, meron silang Book of Mormons. Sino pinaniniwalaan nila? Yung angel. Ayun. Anong turo dun sa Book of Mormons? Madami. Si Jesus at si Satan, magkapatid. Kung ano-ano na. So, yun yung sinasabi ko na huwag kang maniwala kahit anghel pa ang magturo sa'yo. Si Benihin, God na mismo yung nagturo sa kanya sa isip niya. 9 yung God. Kaya naniwala siya. Pagka wala sa Bible, contradict sa Bible, huwag mong paniwalaan yun. Period na kagad. Hindi si Lord to. I-rebuke mo in Jesus name, huwag mo akong kausapin. Kung mausap ka ng iba, huwag ako. Ganon. Ganon. Pagka meron kang narinig na boses, pwede mo rin tanungin, is this you, Holy Spirit? Ikaw ba to, Holy Spirit? Pag sumagot na oo, hindi siya yun. Pag sumagot na hindi, alam mo na. Si Satan na pala yun. Siyempre, hindi naman magsasalita si Satan naman. So, ang point ko lang is, God speaks. Yung intuition natin, kailangan, alam mo yung kutob? Parang kutob ko may masasamang mangyari. Ganon, no? Tapos nangyari nga, may masama nga nangyari. Yung kutob na, sa tingin ko, may tumitingin sa akin sa likod. Pag tingin mo, meron nga nakatingin sa'yo. Ayun, nalaman mo nga. Kutob yun. Tinutuban ka. Ang mga babae, malakas sa kutob. Kasi hindi kayo nagra-rationalize. Kami mga lalaki, medyo rational kami. Hindi naman pinapakinggan yung kutob. Kaya mas madalas ang malapit kay Lord babae. Kasi mas nakikinig sila kay Lord. Ganon. Kasi hindi nila rin na-rationalize. Yan. So, pakinig ka kay Lord. At yung highest level ng speaking God's voice is yung ano na, i-guide ka na niya day by day. Yung sa morning pa lang, good morning Holy Spirit, i-guide mo nga ako ngayong araw. Sino yung mamimit ko, hindi aksidente. Sino yung makakalubilo ko. Sino yung mga client na makakausap ko, hindi aksidente yung lahat ng to. Turuan mo ko anong sasabihin sa kanila. Ganon. So, ang goal mo na palagi is to minister. Paano ka makatulong? Yan, okay? So, anong sabi sa Ephesians, 1 Corinthians 14? Desire the greatest gift, especially prophecy.
Ngayon, ang gift of prophecy, pinapatay sa church yan. Kasi ayaw nila ng propeta sa simbahan. Alam mo bakit? Kasi yung propeta nag-i-expose ng kasalanan ng mga member. Pag in-expose ka, mapapahiya ka. Kaya ayaw nila, hindi welcome ang mga prophet ngayon. Lalo kung masyadong strict na prophet, masyadong hard na prophet. Okay. Maraming yan prophet. Hindi prophet, profit. Ako prophet ako, hindi ako prophet eh, profit. Okay. Okay. So, ang point ko lang is si Paul mismo nagsabi, i-desire mo to na gift. Hingiin mo to na gift. Si Lord nagbibigay nito. Hindi naman madamot si Lord eh. Si Lord nagbibigay ng kung ano-anong gift. Pag ito hiningi mo, magiging close ka kay Lord. Makakatulong to sa ministry. Ang daming, hindi lang sa ministry to, madaming magagawa to. Okay? So, nasa yun na yan kung anong gagawin mo. So, yun. Ang highest na pag-speak ni Lord is through daily guidance. And paano gusto mo gumana yung gift ni Lord? Kailangan ng fruit ni Lord. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ito yung the fruit of the Spirit. Galatians 5:22-23. Okay, sulat mo. So kung gusto mo, ang fruit of the Spirit is nandyan para palabasin yung character ni Jesus sa iyo. Tama? Ang fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Yung 9 na yun, para lumabas ang character ni Jesus sa iyo. The character of Christ in you. Ngayon, the gifts of the Spirit, 1 Corinthians 14, 12, 13, nandyan yung mga gift. 13, 12, yan, nandyan yung mga gifts. Sa gifts of the Spirit, ang purpose niyan, kung ang purpose ng fruit of the Spirit is palabasin yung character ni Jesus sa iyo, ang gift of the Spirit, palabasin ang ministry ni Jesus sa iyo para makapag-minister ka. So, ibig sabihin, hindi enough yung fruit of the Spirit lang. Kumpleto ka na sa fruit of the Spirit, pero wala kang gift. Hindi ka nag-seek ng gift. Ano yung mga gift? Andyan yan lahat. Nandyan yan lahat ang mga gift. Okay? So, encouragement, prophecy, tongues, lahat na yan. Nandyan na. Okay? So, i-desire mo, hindi aksidente, wala kang gift sa music. Sinasabi ng mga kapatid mo, dapat musician ka, dapat kumakanta ka, kasi asawa ka ng pastor. Malay mo, ito pala yung linya mo. Magiging sharp ka pala kay Lord. Wow. Ikaw yung taga-rebuke sa akin, no? Kasi, the pastor's wife is the pastor's pastor. Ikaw yung pastor ko. So, yun yung magiging sharp ka na ang ibang member, pupuriin lang ako, i-appreciate lang ako, i-correct ako. Minsan, takot din sila mag-correct ng pastor. Pero ikaw as a wife, ang number 1 mo na role is maging prophet ko. Pagka may nakikita ka na hindi magandang ginagawa ko, wag mo akong sundan. Wag mo akong sabayan. Na dalawa na tayo magkamali. At babagal na rin yung gift mo, hihina na rin yun. Tama? Kailangan focus ka sa gift mo, i-encourage mo, sabihin mo yung nakikita mo with love pa rin, siyempre. Hindi yung papahiya mo yung tao. So hopefully, sa series natin na to na How to Hear God's Voice, How to Hear the Voice of the Spirit, makilala mo yung gift na bibigay ni Lord sa'yo. May tanong ka? Sa first session natin. Ano siya? Tatlo lang? Oh, God speaks through conscience. intuition pa yung pang-apat. Pang-apat, intuition. God speaks through intuition. Kutob. Kutob pa lang yan. Pag pinalakas mo pa yan, ang next level niyan, God speaks na audibly. God speaks through His voice na. Grabe na yon. Pag umabot ka na sa ganyan na level, sarap niyan. Tatawa ka na lang mag-isa niyan. Naglalakad ka sa daan, bigla ka na tatawa kasi kakausapin ka ni Lord. Sabihin mo, Lord, wag naman dito. Lord, mapagkamalan akong baliw. May papaalala sa'yo si Lord na magandang ginawa niya. Ganon. So, minsan ganon ako, nakaka-experience ako ng ganon.
Minsan nasa jeep ako, yung mga high school ako, mga college, yun, sobrang close ko talaga kay Lord. Natatawa ko, pinipigilan ko sarili ko kasi wala naman akong headset, wala naman akong hinawakang cellphone, tumatawa ako bigla. Eh, mapagkamalan akong baliw doon. Eh, huwag naman dito, Lord. Mamaya tayo dito, Lord. Ang saya ng buhay pagka close ka kay Lord. Yun yung saya na na-experience ni sa story ng na sobrang close nila kay Lord. Si Abraham, si Moses, yung mga leaders na naririnig nila si Lord. At gusto ko yun din yung experience natin. Kasi si Lord hindi nag-stop ng pagsasalita. Naghahanap lang siya ng tao na makikinig sa Kanya. Okay? Sige. Anong natutunan mong lesson? Sa'yo na mga katapat. Ayaw mo. Sige, ano natutunan mo? How to hear God's word. God's voice. God's voice pala. Maging sensitive. Ano pa? Tsaka yung sa konsensya. Madalas ako sa konsensya. Pinapakinggan mo, hindi mo pinapakinggan. Kanina nga, bago ko bumaba, hindi ko pa pinakinggan. Ginawa ko pa eh. Ano yun? Nakonsensya tuloy ako lang. Sorry naman ako. Okay. Yung client ko, parang sabi sa akin ng boses, huwag mo na i-block yan, huwag mo na awayin yan. Kasi nagtutrial pa lang siya, nagagalit na ako sa kanya. Tapos, dapat ipiprease ko na siya. Tapos parang may nagsasabi sa akin na, huwag mo na i-freeze. Eh di hindi ko pinrease. Tapos nung nasa dulo na nung magbabayad na siya, may sinabi siya na hindi nga daw, pinagtyagaan ko lang, hindi gumana, ganyan. Nagalit ako sa kanya. Tapos sinabi ko sa kanya, masakit na salita. Tapos parang bago ko sabihin yun sa kanya, may nagsasabi sa kanya, huwag mo na i-block, hayaan mo na lang. Huwag mo na lang pansinin, huwag mo na lang patulan. Hindi ko pinansin, hindi na ko pa. Yun pala yun, nakonsensya. Ano yun, ilang araw na yun, na ganun, parang may kumukonsensya sa akin, parang may nag-aano sa akin, bago ka pa magsabi ng mag-aan. Tapos edi, minsan, tawag dito, nung kahapon nga, nung namura ko pa si Pagong dahil dun sa client, tapos konsensya ko, tapos sabi ko, sana pala, hindi ko naman pala minumura yun. Sabi ko gano'n, edi nung mga nakaraang araw naman, may mga nakakagalit din na client, yung mga pinaasa ko. Edi pagka ganun ginagawa ko, binabalikan ko yun, binabanatan ko. Tapos parang may nagsasabi sa akin na, hayaan mo na lang, huwag mo na pansin, huwag ka namang away ng client, parang gano'n yung sinasabi sa akin. Totoo yun sa sa konsensya. Yun yung malapit sa akin, yun yung naaano ko sa konsensya. Doon ka na Oo. Pag pinalakas mo yan, lalakas pa yan lalo. Sus ni Lord. Mag-next level ka sa Kanya. Pero pag di mo pinakinggan yan, the more mo siya ignore, hindi na siya magsasalita. Iba na naman hahanapin niya, kausapin. Kapag pinili ka niya, nag-grab mo yung opportunity, yung nakausap ng ano. Marami tao kinakausap, hindi lang nila alam. Isa yan sa matututunan natin sa next lesson natin. Kay Elijah's story. Kung paano makinig sa boses ng Lord. Okay. Ano pa natutunan mo? Natutunan ko yung yung sa circumstances, nag-isip si Lord sa mga pangyayari. Ano natutunan mo sa circumstances? Sabi ko, Lord, kaya pala wala akong benta. Kaya pala, Lord, nabobokya ako, nasisiro ko. Gusto mo pala, Lord, na turuan ako na i-value yung mga tao. At hindi lang ako after sa pera nila. Yun na. Kasi pag nagalit ako sa kanila naano ko talaga sila. Ilang araw ka na ba nabokya? Hindi, kahapon naka 120 ako. Ilang araw na, sunod-sunod. Siguro dalawa. Hindi ka naman tatlo. na-block, no? Oo, Pero hindi ka na-block. nakakabenta, no? Oo, hindi ako nakakabenta. Yung pala yung tinuturo Tapos yung mga At least alam mo na. Oo. Ang tinuturuan ka ni Lord. Tapos yung mga client, pinapaasa lang nila ako, hindi sila nagbabayad. Ganun yung nangyayari. Tapos nagagalit ako sa client pag pinaasa ako, inaaway ko. Tapos habang ganun yung nangyayari, inaaway ko yung client, lalo kung hindi nakaka-close ng deal. Naapektuhan ka eh. Kaya maganda yung i-ignore mo lang para focus ka sa bagong client.
yung naano ko. At least na-realize mo yan bago mag-July, no? Para maganda yung start natin sa July. July na ngayon. Gustuhan mo yung topic natin? Ano yung take home mo? Sa bahay naman tayo, no? Take home pa rin. Ano yung take home mo? Sa lahat ng narinig mo, anong pinaka-gusto mong narinig? Yung ano, yung si Lord, willing siya magbigay ng gift. Basta isik mo, hingiin mo lang sa Kanya. Oh, ano sabi ni Paul? Eagerly seek, especially the At gift saka of the hindi pala si Lord prophecy. namimili kung kanino niya ibibigay. Yung bata nga si Samuel, di ba? Kinausap na eh. Hindi pa nga niya kilala si Lord. Pero kinausap siya. Prophet pala siya, no? Hindi mo alam, baka prophet ka rin. Kasi hindi mo pa kilala si Lord. Prophet. Prophet? Ako prophet ako eh, prophet. Tapos, Yun, at saka ano pa ba? Yun, at saka yung sa Galatians at saka yung sa Corinthians. Maganda rin yun kasi kung maano ko yun, makakatulong siya unang-una nakita ko sa buhay natin at saka sa business. Maganda siya. Kasi kapag na-apply ko yun, less stress na kasi alam mo na kung paano mag-handle eh. Alam mo na eh, hindi ka na ano sa mga tao eh. Alam mo na kapag ganang klaseng tao yung nakaharap mo, hindi mo na siya kailangang awayin. Diba? ready ka ni Lord sa maraming tao na ibibigay sa atin ni Lord. Alagaan. Tingin ko pwede naman siguro weekly tayo magano para matapos siya. Ang matagal kasi kung gano'n. Wala yung apoy. Yung apoy kasi nakikinig. Okay na? Oo. Inumin mo na to. Sige. Kayo, kung meron kayong natutunan, comment nyo na lang sa baba. Kung meron kayong violent reaction sa topic natin, comment na rin sa baba. At kung ano yung nyo, take home nyo, share nyo na rin para maka-encourage din sa atin. At kung gustuhan nyo to, like, share, and subscribe. Thank you. Bye!